Naisip mo na ba kung bakit ang iyong spiritual na buhay ay tila hindi gumagalaw, habang ang ibang mga Kristiyano ay nakakaranas ng supernatural na kapangyarihan ng Diyos? Ang sagot ay maaaring nasa harap ng iyong mga mata, sa mga pahina ng Biblia na nabasa mo ng maraming beses nang hindi napansin ang isang bagay na mahalaga. Malapit na akong magbunyag ng isang katotohanan na maraming mga Kristiyano ang ganap na hindi kilala, at iyon ay radikal na nagbabago sa buhay ng mga natuklasan nito. Malinaw na binabanggit ng salita ng Diyos sa 1 mga taga-Korinto 2 na mayroong 9 na tiyak na mga espiritual na regalo na ipinamamahagi ng banal na espiritu sa mga mananampalataya. Ang mga ito ay hindi simpleng likas na kasanayan, ngunit ang mga supernatural na pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. At ang pinakanakakagulat na bagay ay ang mga regalong ito ay magagamit para sa iyo ngayon, hindi lamang para sa super spiritual o mga pinuno ng simbahan. Habang ang karamihan sa mga Kristiyano ay nabubuhay na may karanasan ng limitado at hindi mahalaga na pananampalataya, hinahanap ng Diyos ang mga handang tumanggap ng mga banal na tool na ito upang mabago ang buhay at mapalawak ang kanilang kaharian. Ipinangako mismo ni Jesus na gagawin natin ang parehong mga gawa na ginawa niya, at kahit na mas matanda. Gayunpaman, ang nakakalungkot na katotohanan ay maraming mga mananampalataya ang hindi alam kung ano ang mga 9 na regalo na ito, mas kaunti kung paano maaktibo ang mga ito sa kanilang buhay. Kung nais mong maranasan ang kapunuan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa iyo, hindi ka makaligtaan ng 1 segundo ng video na ito. Ipapaliwanag ko ng detalyado ang bawat isa sa 9 na espiritual na mga regalo na may malinaw na mga halimbawa sa Biblia na magpapakita sa iyo kung paano sila pinatatakbo sa Biblia at kung paano ito maipakita sa iyong buhay ngayon. Ang paghahayag na ito ay maaaring eksakto kung ano ang kailangan mong masira sa espiritual na mediocrity at magsimulang mabuhay ang supernatural na buhay na laging binalak ng Diyos para sa iyo. Alin sa mga regalong ito sa palagay mo ang maaaring maging latent sa iyong buhay, naghihintay na maisaaktibo? Iwanan ito sa mga komento habang natuklasan natin ang mga makapangyarihang pagpapakita ng banal na espiritu na maaaring ganap na baguhin ang iyong paglalakad sa Diyos. Nakaramdam ka na ba ng isang bagay na lampas sa nakikita mo at maglaro sa iyong paglalakad sa Kristiyano? Ang pakiramdam na ito ay hindi isang simpleng intuisyon, ngunit isang banal na tawag upang matuklasan ang mga regalo na inihanda ng Diyos para sa bawat isa sa kanyang mga anak. Sa buong kasaysayan ng Biblia, nakikita natin kung paano nilagyan ng Panginoon ang kanyang mga tao ng mga supernatural na kakayahan na lumampas sa pag-unawa ng tao. Ang mga regalong ito ay hindi lamang mga tool, ngunit ang mga direktang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na nagtatrabaho sa pamamagitan natin, tulad ng nakasulat sa mga taga-Korinto 13:7. Ang bawat isa ay binibigyan ng pagpapakita ng Espiritu para sa karaniwang kabutihan. Ang pangunahing katotohanan na ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga espiritual na regalo ay hindi para sa ating personal na kaluwalhatian, ngunit upang mabuo ang katawan ni Kristo at ipakita ang kanyang kaharian sa mundo. Kapag binuksan natin ang ating puso sa katotohanan ito, nagsisimula tayong makaranas ng mga sukat ng pananampalataya na nagbabago hindi lamang sa ating buhay, kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa atin. Ang Biblia, sa walang hanggan na karunungan, ay nagpapakita na ang mga regalong ito ay hindi opsyonal o nakalaan para sa ilang napili. Ang mga ito ay isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos para sa kanyang simbahan. Gayunpaman, kung gaano karaming mga naniniwala ang naglalakad araw ng hindi nakakaranas ng mga makapangyarihang pagpapakita na ito. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang account sa bangko na puno ng kayamanan nang hindi kailanman nagretiro. Ang nakakalungkot na katotohanan ay maraming mga Kristiyano ang nakatira sa sarili na espiritual na kahirapan, hindi dahil ang Diyos ay takanyo sa kanilang mga regalo, ngunit dahil hindi nila alam o hindi natutunan na may sa aktibo kung ano ang naibigay na sa kanila. Tiniyak tayo ni Jesus mismo sa Juan 14:12. Tunay sinabi ko, siya na naniniwala sa akin, ang mga gawa na ginagawa ko gagawin niya rin sila. At mas malaki kaysa sa mga ito, dahil pupunta ako sa Ama. Ang pangakong ito ay hindi nag-expire. Ito ay bilang wasto ngayon tulad ng kung kailan ito binibigkas ng ating tagapagligtas. Ito ay isang palaging paalala na nais ng Diyos na ipakita ang kanyang supernatural na kapangyarihan sa pamamagitan ng bawat isa sa kanyang mga anak.
Kapag nag-aaral ng 1 or mga taga-Korinto 12, nakakahanap kami ng isang manghang paghahayag. Inayos ng banal na espiritu ang siyam na tiyak na regalo para sa pagbuo ng simbahan. Hindi ito likas na talento na maaari nating mabuo ng may kasanayan, ngunit ang mga kasanayan sa supernatural na nagpapatakbo para sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Apostol Pablo, na inspirasyon ng banal na espiritu, ay nakalista sa kanila ng tumpak upang walang pagkalito tungkol sa kanilang pinagmulan at layunin. Ngunit ang bawat isa ay binigyan ng pagpapakita ng espiritu para sa benepisyo, sapagkat ang isa ay ibinibigay ng espiritu ng karunungan. Sa isa pa, salita ng kaalaman ayon sa parehong espiritu. Sa isa pa, pananampalataya ng parehong espiritu. Sa isa pa, mga regalo ng pagpapagaling ng parehong espiritu. Sa isa pa, upang gumawa ng mga himala. Sa isa pa, hula. Sa isa pa, pag-una, sa mga espiritu. Sa isa pa, iba't ibang mga genre ng wika. At isa pa, interpretasyon ng mga wika. 1 Mga taga-Korinto 7:10. Pansinin kung paano paulit-ulit na binibigyang diin ni Paul ang ng parehong espiritu, na malinaw na walang lugar para sa pagmamalaki ng tao kapag nahayag ang mga regalong ito. Ang lahat ay nagmula sa parehong banal na mapagkukunan, ang banal na espiritu ng Diyos. Nakatutuwang tandaan kung paano pinatatakbo ang mga regalong ito sa buong kasaysayan ng Biblia at patuloy na nagpapakita ngayon. Dahil ang panahon ni Moises na nakaranas ng regalo ng mga himala sa pamamagitan ng paghihiwalay ng Red Sea, sa mga apostol na nagpagaling sa sakit at nabuhay, palagiang ipinakita ng Diyos na ang kanyang supernatural na kapangyarihan ay walang alam na mga limitasyon, at ang mabuting balita ay ang parehong kapasidad na ito ay magagamit para sa iyo. Si Hesukristo ay hindi lamang dumating upang mailigtas tayo mula sa kasalanan, ngunit upang bigyan tayo ng kapangyarihan sa kanyang espiritu at magbigay ng kasangkapan sa ating sarili upang ipagpatuloy ang kanyang gawain sa mundo. Kapag nauunawaan natin ang katotohanan na ito, ang ating pananampalataya ay tumataas sa mga bagong taas. Hindi na kami tumira para sa isang Kristiyanong karanasan na limitado upang dumalo sa mga serbisyo sa relihiyon, ngunit nais namin na maging aktibong mga channel ng nagbabago na kapangyarihan ng Diyos. Tulad ng nakasulat sa Efeso 3:20, siya ay malakas na gawin ang lahat ng mga bagay na mas sagana kaysa sa hinihiling o maunawaan natin ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin. Ang kapangyarihang ito ay hindi teoretikal, ito ay praktikal, nasasalat at naghihintay na mapalaya sa pamamagitan ng iyong buhay upang maapektuhan ang isang mundo na talagang kailangang maranasan ang katotohanan ng Diyos. Ang mga regalong ito ay hindi nagpapatakbo sa paghihiwalay, ngunit gumagana sa perpektong pagkakaisa na umaakma sa bawat isa upang maipakita ang multifaceted na karunungan ng Diyos. Isipin ang isang orkestra kung saan ang bawat instrumento ay may tiyak na sandali at layunin. Sa parehong paraan, ang banal na espiritu orkestra ang mga regalong ito na may banal na katumpakan na nagpapakita ng mga ito sa eksaktong sandali at sa pamamagitan ng tamang tao. Ang kooperasyong supernatural na ito ay nagpapaalala sa amin na bagaman marami tayong mga miyembro, bumubuo lamang tayo ng isang katawan kay Kristo. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Word ng Pedro 10:11. Ang bawat isa ayon sa regalong natanggap niya, ministro ito sa iba bilang mabuting tagapangasiwa ng maraming biyaya ng Diyos. Kung may nagsasalita, makipag-uusap ayon sa mga salita ng Diyos. Kung ang sinumang ministro ayon sa kapangyarihang ibinibigay ng Diyos, upang sa lahat ay niluwalhati ng Diyos ni Hesukristo. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng ating responsibilidad bilang mga administrador ng mga makalangit na regalong ito. Hindi sila mga espiritual na laruan para sa aming kasiyahan, ngunit ang mga banal na tool upang luwalhatiin ang Diyos at mapalawak ang kanyang kaharian. Habang isusulong natin ang ating pag-aaral, galugarin natin ang bawat isa sa mga regalong ito ng mas detalyado na nagsisimula sa regalo ng karunungan, isang banal na pagpapakita na lumilipas sa kaalaman ng tao at kumukonekta sa atin ng direkta sa isip ni Kristo. Ang regalo ng karunungan ay marahil isa sa pinakamahalagang kayamanan na maibibigay ng banal na espiritu sa isang mananampalataya. Hindi lamang namin pinag-uusapan ang tungkol sa katalinuhan ng tao o kaalaman na nakuha sa pamamagitan ng mga tao ng pag-aaral. Hindi,
Ang regalong ito ay lampas sa kung ano ang makukuha natin sa pamamagitan ng ating sariling paraan. Ito ay isang supernatural na paghahayag na bumababa ng direkta mula sa trono ng Diyos, na nagpapahintulot sa atin na makita ang mga sitwasyon at pangyayari mula sa kanyang banal na pananaw. Isipin sandali na magkaroon ng access sa isip ni Kristo upang makilala ang walang hanggang mga layunin sa likod ng mga pansamantalang sitwasyon. Iyon ay tiyak kung ano ang nagbibigay daan sa amin upang mag-eksperimento. Sinasabi sa atin ang Biblia sa Santiago 1:9, at kung ang sino man sa iyo ay kulang sa karunungan, tanungin ang Diyos na nagbibigay sa lahat ng mapagbigay at walang pagsisisi at bibigyan. Ang pangakong ito ay nagpapakita sa atin ng mapagbigay na puso ng ating makalangit na Ama, na nais na magbigay ng kasangkapan sa atin ng lahat ng kinakailangan upang mag-navigate sa bumagsak na mundo na may banal na pag-unawa. Ang karunungan na ito ay hindi para sa personal na pagmamalaki, ngunit upang luwalhatiin ng Diyos at maglingkod sa layunin nito sa mundo. Kapag ang banal na karunungan ay nagpapatakbo sa ating buhay, nagsisimula tayong gumawa ng mga pagpapasya na tila hindi makatwiran para sa likas na pag-isip ngunit perpektong nakahanay sa walang hanggang mga layunin ng Diyos. Ito ay tulad ng kung mayroon kaming pag-access sa isang makalangit na mapa na nagpapakita sa amin, hindi lamang kung nasaan tayo, kundi pati na rin ang pinakamahusay na landas na sundin at ang mga kahihinatnan sa hinaharap ng bawat pagpipilian. Ipinakita ni Hesukristo ang supernatural na karunungan na ito sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa. Ang isa sa mga pinakanakakagulat na halimbawa ay matatagpuan sa Juan 8:3-11 nang dinala ng mga eskriba at pariseo sa harap niya ang isang babae na nagulat sa pangangalo niya. Ang bitag ay tila perpekto. Kung hinatulan ni Jesus ang babae, sasalungat niya ang kanyang mensahe ng awa. Kung pinatawad niya ito, lalabag siya sa batas ni Moises. Ano ang ginawa ng ating Panginoon? Sa halip na tumugon kaagad, sumandal siya at nagsimulang magsulat sa lupa. Ang simpleng gawa na ito, na inspirasyon ng banal na karunungan, ay ganap na nagbago ng dinamika ng sitwasyon. Pagkatapos ay binibigkas niya ang mga walang kamatayang salita. Ang walang kasalanan ang unang nagtapon ng bato laban sa kanya. Sa sagot na ito, hindi lamang niya save ang babae, ngunit inilantad din ang pagkukunwari ng kanyang mga nagsusumbong at pinanatili ang integridad ng parehong batas at biyaya. Ito ang karunungan na lumampas sa pag-unawa ng tao na nais ng banal na espiritu na maipakita sa atin. Binibigyan kami ni Haring Solomon ng isa pang pambihirang halimbawa ng regalong ito sa pagkilos. Sa 1 Hari 3:16-28, sinabihan kami ng sikat na kwento ng dalawang kababaihan na inaangkin na ang ina mismo ng sanggol. Ang pagtatalo ay tila imposible na malutas ng walang mga pagsubok sa DNA o mukha. To face na mga saksi, gayunpaman si Solomon na nagpapatakbo sa ilalim ng regalo ng banal na karunungan ay nagmungkahi ng isang tila malupit na solusyon. Magdala ng isang tabak, partid sa dalawa sa buhay na bata, at ibigay ang kalahati sa isa at kalahati sa isa pa. Ang panukalang ito na tila ganap na salungat sa hustisya at pangkaraniwang kahulugan ay talagang isang napakatalino na diskarte upang ipakita ang puso ng totoong ina. Kapag ang isa sa mga kababaihan ay ginusto na isuko ang kanyang anak sa halip na makita siyang mamatay, agad na alam ni Solomon na siya ang biological na ina. Ang supernatural na pag-unawa na ito ay nagpapahintulot sa hustisya na gawin sa isang sitwasyon na tila walang solusyon. At ang pinakamagagandang bagay ay sinabi sa amin ng Biblia na lahat ng Israel ay narinig ang paglilitis na ibinigay ng hari at natatakot sila sa hari sapagkat nakita nila na mayroong karunungan ng Diyos na hatulan. Ito ay kung paano nagpapatakbo ang regalong ito. Hindi lamang ito malulutas ang mga problema, ngunit niluluwalhati din ng Diyos at itinatayo ang mga nakasaksi sa kanilang pagpapakita. Paano ipinapakita ang regalo ng karunungan sa ating pang-araw na buhay? Minsan lumilitaw ito bilang isang napapanahong salita na nagdudulot ng kapayapaan sa isang panahunan na sitwasyon. Iba pang mga oras, ito ay ang kakayahang makita na lampas sa malinaw na makilala ang espiritual na ugat ng isang problema. Maaari rin itong ipakita bilang isang banal na diskarte upang malutas ang mga salungatan o bilang isang malalim na pag
Unawa sa mga banal na kasulatan na nagpapaliwanag ng mga dating nakatagong katotohanan. Sa Kawikaan 7, hinihimok tayo ng Biblia. Karunungan higit sa lahat, nakakakuha ng karunungan, at higit sa lahat ng iyong mga pag-aari ay nakakakuha ng katalinuhan. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na bukod sa lahat ng mga regalo at pagpapala na maaari nating hanapin, ang karunungan ay dapat kumuha ng isang priority na lugar. Dahil sa lahat ng iba pang mga benepisyo ay dumating, kapag mayroon tayong isip ni Kristo na nagpapatakbo sa atin sa pamamagitan ng regalo ng karunungan, nagsisimula tayong gumawa ng mga pagpapasya na nakahanay sa atin sa daloy ng kaharian ng Diyos. At tulad ng ipinangako sa atin ni Jesus sa Mateo 6:33, maghanap muna ng kaharian ng Diyos at ang kanyang katarungan, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa iyo. Pinapanatili tayo ng banal na karunungan sa una na nagbubukas ng lahat ng mga probisyon ng Diyos para sa ating buhay. Mahalagang maunawaan na ang regalong ito ay hindi eksklusibo para sa mga pinuno o mga taong nasa posisyon ng awtoridad. Nais ng Diyos na ang bawat isa sa kanyang mga anak ay lumakad sa supernatural na karunungan. Ang apostol na si Pablo ay patuloy na nanalangin para sa mga mananampalataya, tulad ng nakikita natin sa Efeso 1:17-18. Kaya't ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay nagbibigay sa iyo ng isang diwa ng karunungan at paghahayag sa kaalaman ng Kanya, pag-iilaw ng mga mata ng iyong pag-unawa, upang malaman mo kung ano ang tawag sa iyo. Ang panalangin na ito ay nagpapakita ng isang bagay na pangunahing. Ang tunay na karunungan ay walang tigil na nauugnay sa pagkilala sa Diyos ng mas malalim at ang layunin nito para sa ating buhay. Hindi lamang malaman kung ano ang gagawin sa mga mahirap na sitwasyon, ngunit upang maunawaan ang bakit sa likod ng bawat pangyayari at kung paano ito umaangkop sa dakilang tapiserya na hinabi ng Diyos. Kapag nagpapatakbo kami sa ilalim ng regalong ito, nagsisimula kaming makakita ng mga hamon tulad ng mga pagkakataon, mga hadlang tulad ng mga platform, at mga problema tulad ng mga potensyal na himala. Ang ating pananampalataya ay pinalakas dahil naiintindihan natin na, tulad ng sinasabi ng Roma 8:28, ang mga nagmamahal sa Diyos, lahat ng bagay ay tumutulong sa kanila ng maayos. Iyon ay, sa mga ayon sa kanilang layunin ay tinawag. Ang malalim na pag-unawa na ito ay nagpapahintulot sa atin na mapanatili ang kapayapaan at tiwala kahit na sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Alam na ang banal na karunungan ay gumagabay sa atin patungo sa kapalaran na inihanda ng Diyos para sa atin. At habang pinag-iisipan natin ang manghang regalo ng karunungan, hindi natin maiiwasan ang manghang regalo na inayos ng banal na espiritu para sa atin. Ang regalo ng kaalaman na perpektong umaakma sa karunungan sa pamamagitan ng pagbubunyag ng mga tiyak na impormasyon na alam liamang ng Diyos. Kung ang regalo ng karunungan ay nagpapahintulot sa atin na makita ang mga sitwasyon mula sa pananaw ng Diyos, ang regalo ng kaalaman ay nagpapakita sa amin ng tiyak na impormasyon na maaaring magmula lamang sa isang banal na mapagkukunan. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang supernatural na kababalaghan, kung saan ang banal na espiritu ay nagpapadala ng tumpak na data na imposibleng malaman sa pamamagitan ng likas na paraan. Para bang binuksan ng Diyos ang isang window sa langit at payagan tayong makita ang mga nakatagong detalye na hindi maaabot ng ating normal na pang-unawa. Ang regalong ito ay walang kinalaman sa katalinuhan ng tao o pag-aaral ng akademiko. Ito ay puro supernatural na paghahayag. Tulad ng nakasulat sa 1 Corinto 2:11, sapagkat sino ang nakakaalam ng mga bagay ng tao, ngunit ang espiritu ng tao na nasa kanya. Kaya't walang nakakaalam ng mga bagay ng Diyos ngunit ang Espiritu ng Diyos. Ang pangunahing katotohanan na ito ay nagpapaalala sa atin na mayroong impormasyon na ang Diyos lamang ang nagtataglay. At sa pamamagitan ng regalong ito, nagpasya siyang ibahagi ito sa atin upang matupad ang kanyang banal na layunin sa mundo. Ito ay isang patutuo ng pagpapalagayang, loob na nais ng ating Ama sa langit na makasama sa kanilang mga anak, na ipinagkatiwala sa amin ang mga lihim na maaaring magbago ng mga sitwasyon at buhay. Ang isa sa mga pinakanakakagulat na halimbawa ng regalong ito sa pagkilos ay matatagpuan sa pakikipagtagpo ni Jesus sa babaeng Samaritana sa Juan 4:16-19.
Nang hindi siya nakilala dati, ipinahayag ng aming Panginoon yan, sinabi mo, wala akong asawa. Dahil ang 5 asawa ay mayroon, at ang mayroon ka ngayon ay hindi iyong asawa. Isipin ang sorpresa ng babaeng ito. Alam ni Jesus ang mga matalik na detalye ng kanyang buhay nang walang sino mang nagsabi sa kanila. Ang supernatural na paghahayag na ito ay hindi upang mapahiya siya, ngunit upang ipakita sa kanya na siya ay nahaharap sa isang taong nakakakilala sa kanya at mahal pa rin siya ng walang pasubali. Ang epekto ay napakalalim na agad niyang nakilala. Panginoon, tila sa akin na ikaw ay isang propeta. At kalaunan ang parehong babaeng ito ay naging unang ebanghelista ng Samaria na nangunguna sa isang buong tao na makilala si Kristo. Ito ay kung paano nagpapatakbo ang regalo ng kaalaman. Inihayag nito ang mga tiyak na impormasyon na nag-uudyok sa pagbabagong anyo, kaligtasan at pagpapalaya. Ito ay hindi isang palabas upang mapabilib, ngunit isang banal na tool upang maipakita ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos na nasasalat. Ang isa pang kilalang halimbawa ay matatagpuan sa mga gawa Canton Frank 1:10, kasama ang kasaysayan ng Ananias at Safira. Ang mag-asawang ito ay nagpasya na magbenta ng isang pag-aari at magbigay ng bahagi ng pera sa simbahan, ngunit nagpapanggap na naghahatid sila ng kabuuang halaga. Si Pedro, na nagpapatakbo sa ilalim ng regalo ng kaalaman, ay nakilala ang nakatagong kasinungalingan na ito. Ananias, bakit napuno ang iyong puso upang tingnan mo ang banal na espiritu at ninakaw ang presyo ng mana? Ang supernatural na paghahayag na ito ay hindi lamang nakalantad na panlilinlang, ngunit protektado din ang kadalisayan at integridad ng primitive church. Alamin kung paano maaring gumana ang regalo ng kaalaman bilang isang mekanismo ng proteksyon ng banal na inilalantad ang mga nakatagong motif at lihim na mga agenda na maaaring makapinsala sa katawan ni Kristo. Mahalagang maunawaan na ang regalong ito ay hindi nagpapatakbo mula sa pagpuna o paghuhusga, ngunit mula sa pag-ibig ng Diyos na nais na panatilihin ang iyong simbahan sa kabanalan at katotohanan. Tulad ng sinabi ng Biblia sa Kawikaan 15:3, ang mga mata ni Jehova ay nasa lahat ng dako, tinitingnan ang masama at mabuti. Walang nakatago sa kanya, at kung minsan, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, nagpasya siyang ibunyag ang mga bagay na ito para sa ating kabutihan at ng kanyang kaharian. Sa pang-araw-araw na buhay, ang regalo ng kaalaman ay maaring maipakita sa iba't ibang paraan. Minsan ito ay tiyak na impormasyon tungkol sa isang sakit na nagbibigay, daan sa isang mas epektibong pangungusap para sa kalusugan. Iba pang mga oras, ito ay ang paghahayag ng isang nakaraang sitwasyon na nagdulot ng espiritual na trauma o pagbara sa isang tao. Maaari rin itong maging kaalaman sa isang hinaharap na kalagayan na nais ng Diyos na maghanda. Iniisip niya si Jose na sa pamamagitan ng mga banal na pangarap ay nakatanggap ng kaalaman tungkol sa 7 taon ng kasaganaan at ang 7 kakulangan na darating sa Egypt. Ang impormasyong supernatural na ito ay nagpapahintulot sa isang buong bansa na maghanda at mabuhay ng isang nagwawasak na taggutom. Katulad nito, maaaring gamitin ng Diyos ang regalong ito ngayon upang ihanda ang kanyang simbahan laban sa darating na mga hamon. Habang binabalaan tayo ni Jesus sa Juan 16:13, ngunit pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, gagabayan ka niya sa buong katotohanan. Dahil hindi siya magsasalita sa kanyang sarili, ngunit sasabihin ng lahat ng naririnig niya at ipapaalam niya sa iyo ang mga bagay na darating. Ang makahulang aspeto ng regalo ng kaalaman ay lalo na may kaugnayan sa magulong mga oras na ating tinitirhan, kung saan ang simbahan ay nangangailangan ng higit pa sa pag-unawa sa mga oras at lumipat sa tono ng banal na plano. Nakatutuwang, obserbahan kung paano gumagana ang regalong ito sa perpektong pagkakaisa sa iba pang mga regalo ng Espiritu. Halimbawa, kapag sinamahan ng regalo ng karunungan, hindi lamang tayo nakakatanggap ng tukoy na impormasyon, ngunit nauunawaan din kung paano mailapat ito ng tama. Kapag nagtatrabaho siya kasama ang regalo ng kalusugan, maaari niyang ibunyag ang eksaktong ugat ng isang sakit na nagpapahintulot sa isang mas tumpak na paglilingkod. Ang banal na synergy na ito ay nagpapaalala sa amin na ang banal na espiritu ay nagpapatakbo sa isang mahalagang paraan, hindi nasira. Tulad ng itinuturo sa amin ng mga taga-Korinto, 12:4-6. Ngayon,
Mayroong pagkakaiba-iba ng mga regalo, ngunit pareho ang Espiritu. At may pagkakaiba-iba ng mga ministro, ngunit pareho ang Panginoon. At may pagkakaiba-iba ng mga operasyon, ngunit ang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat ay pareho. Ang unit na ito sa pagkakaiba, iba ay bahagi ng kagandahan ng katawan ni Kristo na nagtatrabaho sa ilalim ng pagpapahid ng banal na Espiritu. At hanggat pinag-iisipan natin ang mangha ng regalo ng kaalaman, hindi natin maiiwasan ng may sigasig sa susunod na regalo sa ating listahan, ang regalo ng pananampalataya. Ang regalong ito na lumampas sa karaniwang pananampalataya na taglay ng bawat mananampalataya ay nagbibigay daan sa amin upang makita at maniwala ang imposible na may isang katiyakan na gumagalaw ng mga bundok at nagbabago ng mga katotohanan sa paligid natin. Ang regalo ng pananampalataya ay isa sa pinakamalakas na pagpapakita ng banal na Espiritu at mahalaga na maunawaan na malayo ito sa pag-save ng pananampalataya na taglay ng bawat mananampalataya. Habang ang pananampalataya para sa kaligtasan ay tulad ng isang binhi ng mustasa na sa una ay nag-uugnay sa atin sa Diyos, ang supernatural na regalo ng pananampalataya ay tulad ng isang marilag at hindi napapansin na oak bago ang mabangis na bagyo ng buhay. Ito ay isang walang tigil na tiwala na hamon ang lahat ng lohika ng tao at lumampas sa mga likas na kalagayan. Sinasabi sa amin ng Biblia ang tungkol sa espesyal na pananampalataya na ito sa mga Hebreo 11:1. Sa makatuwid, ang pananampalataya, ang katiyakan ng inaasahan, ang pagkumbinsi sa hindi nakikita. Ngunit kapag ang banal na Espiritu ay aktibo sa partikular na regalong ito, ang katiyakan na iyon ay pinalaki ng malaki na nagpapahintulot sa amin na makita na may mga espiritual na mata kung ano ang hindi pa nakikita sa likas na mundo, para bang ipinahiram sa atin ng Diyos ang kanyang sariling banal na lente upang pagnilayan ang katotohanan mula sa kanyang walang hanggang pananaw. Ang supernatural na pananampalataya na ito ay hindi nag-aalangan sa imposibilidad, hindi ito natakot bago mag-diagnose ng terminal, at hindi rin ito bumalik sa mga bundok ng tila hindi masusukat na mga problema. Naninindigan siyang matatag sa pangako ni Jesus sa Marcos 9:23. Kung maaari kang maniwala, naniniwala na posible ang lahat. Ang isa sa mga pinakanakakagulat na halimbawa ng regalong ito sa pagkilos ay matatagpuan sa kasaysayan ng Sadrach, Mesach at Abednego sa Daniel 3:16-18. Ang tatlong kabataan ng Hebreo na ito ay nahaharap sa isang literal na nasusunog na sitwasyon. Pagsamba sa isang idolatrous na estatwa o itinapon sa isang oven ng sunog. Ang kanyang tugon ay nagpapakita ng kakanyahan ng regalo ng pananampalataya. Ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran ay maaaring mapupuksa ang nasusunog na oven ng apoy. At mula sa iyong kamay, O Hari, ay palayain kami. At kung hindi, alam mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos. Maingat na obserbahan ang pahayag na ito. Hindi lamang sila nagpahayag ng tiwala sa kapangyarihan ng Diyos upang mailigtas sila na mayroon na ng pananampalataya, ngunit pinanatili nila ang parehong walang tigil na kumpiyansa kahit na bago ang posibilidad na hindi mapalaya sa pisikal. Ito ang supernatural na regalo ng pananampalataya. Ang malalakas na pananampalataya na ito na nananatiling hindi matitinag kahit na hindi natin naiintindihan ang bakit sa likod ng ating mga kalagayan, ay kung ano ang nais ng banal na Espiritu na maipakita sa atin. Ito ay ang pananampalataya na nagsasabing, kahit napapatayin niya ako, hihintayin ko ako. Job 13:15. Na kinikilala na ang ating tiwala sa Diyos ay higit pa sa pansamantalang mga resulta. Ito ang pananampalataya na tunay na niluluwalhati ang Diyos, sapagkat hindi siya nakakondisyon sa kanyang mga pagpapala, ngunit nakaugat sa kanyang hindi mababago na pagkatao. Binibigyan tayo ni Apostol Pablo ng isa pang kilalang halimbawa ng regalong ito sa mga Gawa 21:25. Ang pagiging nasa gitna ng isang nagwawasak na bagyo na tumagal ng mga araw. Kasama ang lahat ng nawawalang pag-asa ng tao, si Paul ay tumaas sa mga natatakot na mga mandaragat at ipinahayag, "Hinimok kita na magkaroon ng isang mabuting kalagayan sapagkat walang pagkawala ng buhay sa gitna mo, ngunit lamang sa barko. Dahil ngayong gabi ay kasama ko ang anghel ng Diyos kung sino ako at kung sino ang aking pinaglilingkuran na nagsasabing, Paul, huwag matakot.
Kailangan mong lumitaw bago ang Cesar. At narito binigyan ka ng Diyos ng lahat ng mga naglayag sa iyo. Sa makatwid o mga kalalakihan, magkaroon ng isang magandang kalagayan. Dahil pinagkakatiwalaan ko ang Diyos na ganito ang sinabi sa akin. Sa gitna ng mga pangyayari na lubos na sumasalungat sa pangakong ito, ang marahas na bagyo ay nagpatuloy sa paghagupit. Pinanatili ni Paul ang isang walang tigil na pananampalataya. Hindi ito simpleng pag-optimize o positibong pag-isip. Ito ay isang supernatural na katiyakan na itinanim ng banal na espiritu. At tulad ng pinaniniwalaan niya, nangyari ito. Kahit na ang barko ay nabasag, hindi isang solong buhay ang nawala. Ito ang banal na katumpakan na kung saan ang regalo ng pananampalataya ay nagpapatakbo. Partikular na naniniwala ito kung ano ang ipinahayag ng Diyos nang walang pagdaragdag o pag-alis at nananatiling matatag hanggang sa katuparan ng salita na natanggap. Ang regalo ng pananampalataya ay ipinahayag din bilang isang supernatural na kapasidad na magtitiyaga kapag sumuko ang lahat. Pag-isipan ang pagtitiyaga ni Elias sa Warang Hari Otino nang manalangin siya ng 7 beses para sa ulan pagkatapos ng 3.5 taon ng tagtuyot o sa pagpapasya ng mga kababaihan na may daloy ng dugo sa Marcos Kinofenger na nagapi ang bawat hadlang sa lipunan at relihiyon upang hawakan ang mantle ni Jesus. Ang tiyaga na ito ay hindi lamang katigasan ng tao, ngunit isang banal na lakas na nagpapanatili sa atin kapag ang ating sariling mga puwersa ay naubos. Tulad ng paalalahanan sa amin ni Isaiah 40:31, ang mga naghihintay sa Jehova ay magpapanibago ng kanilang mga puwersa. Itataas nila ang mga pakpak tulad ng eagles. Tatakbo sila at hindi sila mapapagod. Maglalakad sila at hindi sila pagod. Ang nabagong pag-asa na ito ay isang mahalagang bahagi ng regalo ng pananampalataya na nagpapahintulot sa atin na magpatuloy sa pagtitiwala sa Diyos kahit na ang katuparan ng kanilang mga pangako ay tila naantala. Tinitiyak tayo ng Biblia sa Habakuk 2:3. Kahit na ang pangitain ay magtatagal pa rin, ngunit nagmamadali ito sa dulo at hindi ito magsisinungaling. Bagaman aabutin ito, hintayin ito, dahil walang alinlangan na darating, hindi ito kukunin. Ang regalo ng pananampalataya ay nagbibigay daan sa amin upang maghintay para sa katuparan na may isang supernatural na pasensya na hamon ang lahat ng lohika ng tao at pinapanatili ang siga ng pag-asa na buhay sa pinakamadilim na sandali. Mahalagang maunawaan na ang regalo ng pananampalataya ay hindi gumana sa paghihiwalay, ngunit sa perpektong pagkakaisa sa iba pang mga regalo ng Espiritu. Halimbawa, madalas siyang nagtutulungan kasama ang regalo ng mga himala upang maipakita ang supernatural sa natural na larangan. Maaari rin itong pagsamahin sa regalo ng kalusugan upang makagawa ng mga resulta na sumalungat sa mga diagnosis ng medikal. O maaari itong dumaloy kasama ang salita ng karunungan upang maniwala sa mga banal na diskarte na tila hindi makatwiran mula sa pananaw ng tao, tulad ng itinuturo sa amin ng mga taga-Korinto Downs Becker, 4:86. Ngayon, mayroong pagkakaiba-iba ng mga regalo, ngunit pareho ang Espiritu. At may pagkakaiba, iba ng mga ministro, ngunit pareho ang Panginoon. At may pagkakaiba, iba ng mga operasyon, ngunit ang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat ay pareho. Ang banal na pagkakaugnay na ito ay nagpapaalala sa atin na bagaman kami ay ginalugad ang bawat regalo ng paisa-isa sa pagsasagawa, ang banal na orkestra ng Espiritu sa isang perpektong symphony na nagpapakita ng multifaceted na kaluwalhatian ng Diyos. At habang pinag-iisipan natin ang mangha ng regalo ng pananampalataya na nagpapahintulot sa amin na maniwala sa imposible, naghahanda kaming galugarin ang sumusunod na regalo sa aming listahan, ang regalo ng pagpapagaling. Ang regalong ito na nagpapakita ng pagpapanumbalik na kapangyarihan ng Diyos sa mga katawan, isipan at espiritu na nasira ay isa sa mga nasasalat na patotoo ng pag-ibig at pakikiramay ng ating Panginoong Hesukristo sa buong kasaysayan ng simbahan. Ang regalo ng pagpapagaling ay isa sa mga nasasalat at maawain na pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa gitna natin. Tandaan na ang Biblia ay nagsasalita ng pagpapagaling sa pangmaramihang hindi lamang kalusugan na nagpapahiwatig ng multifaceted na kalikasan ng regalong ito na sumasaklaw sa pisikal, emosyonal
mental at espiritual na pagpapanumbalik. Ang supernatural na regalong ito ay nagpapahintulot sa kapangyarihan ng pagpapagaling ng Diyos na dumaloy sa isang tao na magdala ng banal na kalusugan sa mga nagdurusa sa iba't ibang mga pagdurusa. Mahalagang maunawaan na hindi ito ang mananampalataya na nagpapagaling, ngunit kumikilos bilang isang channel para sa nakapagpapagaling na kabutihan ni Hesukristo na hawakan ang mga nangangailangan, tulad ng ipinapaalala sa amin ng 1 Pedro 2:24. Sa pamamagitan ng kung saan ang mga sugat na iyong pinagaling, ang lahat ng kalusugan ay natagpuan ang mapagkukunan nito sa pagtubos na gawa ni Kristo sa krus. Ang pananampalataya sa aspetong ito ng sakripisyo ni Jesus ay nagpapalaya sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kapag pinag-iisipan natin ang mga ebanghelyo, nakikita natin na humigit kumulang 1/4 ng ministeryo sa lupa ng ating Panginoon ang nakatuon sa pagpapagaling ng may sakit, na nagpapakita na ang banal na kalusugan ay hindi isang pangalawang elemento ng pananampalataya, ngunit isang mahalagang bahagi ng mensahe ng kaharian, tulad ng inihayag ng Mateo 4:23, at naglakbay si Jesus sa buong Galilea, nagtuturo sa kanilang mga sinagoga at nangangaral ng ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling sa lahat ng sakit at lahat ng karamdaman sa mga tao. Ang pagpapakita ng regalo ng pagpapagaling ay maaaring mangyari sa iba't ibang paraan at manghang obserbahan ng iba't ibang mga pamamaraan na ginagamit ng Diyos. Sa ilang mga kaso, ang kalusugan ay agad at dramatiko, tulad ng pagalingin ni Jesus ang bulag na Bartimeus na may isang salita lamang, o nang pinagaling ni na Pedro at Juan ang pilay ng kapanganakan sa pintuan ng templo na agad na nagsimulang tumalon at purihin ang Diyos. Ang mga instant na himala na ito ay malakas na patotoo ng pinakamataas na kapangyarihan ng Diyos at may posibilidad na gisingin ang pagtataka at pananampalataya sa mga nakasaksi sa kanila. Gayunpaman, natagpuan din natin sa mga banal na kasulatan ng mga progresibong pagpapagaling, tulad ng sa Marcos 8:22-26, kung saan pinagaling ni Jesus ang isang bulag na tao sa 2 yugto. Matapos ang unang pagpapataw ng mga kamay, nakikita ng tao, ngunit kaugnay. Matapos ang pangalawang interbensyon, ang kanyang pangitain ay ganap na naibalik. Ang unting proseso na ito ay nagtuturo sa atin na magtiyaga sa pananampalataya at patuloy na naniniwala kahit na ang kumpletong pagpapakita ng ating kalusugan ay tila kukuha, tulad ng sinabi ng Kawikaan Part 2:18. Ngunit ang landas ng matuwid ay tulad ng ilaw ng madaling araw na tumataas hanggang sa perpekto ang araw. Minsan ang aming landas upang makumpleto ang pagpapanumbalik ay isang proseso na ginagamit ng Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya at pag-asa sa Kanya. Sa Lucas 10:19, nabasa natin na sinubukan ng buong pulutong na hawakan siya dahil maiiwan niya siya at pagalingin ang lahat. Katulad sa talatang ito, natagpuan namin sa mga gawa, Maying 15 na ang mga may sakit ay kinuha ang mga kalye at inilagay ito sa mga kama at kama, kaya't nang pumasa si Pedro, hindi bababa sa kanilang anino ang nahulog sa isa sa kanila. Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita sa amin na kung minsan ang pinahiran na pagkakaroon ng isang mananampalataya ay maaaring lumikha ng isang kapaligiran kung saan natural na dumadaloy ang kalusugan. Ang pagpapakita ng regalo na ito ay nagpapaalala sa atin na ang kapangyarihan ng pagpapagaling ay hindi nakasalalay sa mga tiyak na formula o pamamaraan, ngunit sa soberanya ng Diyos at ang ating pagiging bukas upang maging mga channel ng birtud nito. Tulad ng itinuro sa atin ni Jesus sa Juan 5:19. Tama, ng katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang anak ay walang magagawa para sa kanyang sarili, ngunit ang nakikita niyang gawin sa Ama. Dahil ang lahat ng ginagawa ng Ama, gayon din ang anak. Ang kumpletong pag-asa at tono sa Ama ay ang lihim na epektibong gumana sa regalo ng pagpapagaling. Hindi ito tungkol sa pagbuo ng mga pamamaraan ng kalusugan, ngunit tungkol sa paglilinang ng isang matalik na relasyon sa Diyos na maaari nating makilala ng eksakto kung paano niya nais na ipakita ang kanyang nakapagpapagaling na kapangyarihan sa bawat tiyak na sitwasyon. Mahalagang maunawaan na ang regalo ng pagpapagaling ay hindi gumana sa paghihiwalay, ngunit sa perpektong pagkakaisa sa iba pang mga regalo ng Espiritu. Halimbawa, madalas siyang nagtutulungan kasama ang regalo
ng pananampalataya upang maniwala para sa imposible, o sa regalo ng kaalaman upang makilala ang tumpak na ugat ng isang sakit. Ang banal na synergy na ito ay nag-maximize ng pagiging epektibo ng ministry ng kalusugan. Gayunpaman, dapat nating tandaan na kahit na ang pisikal na kalusugan ay mahalaga, ang pangwakas na layunin ng regalong ito ay lampas sa maayos na katawan. Si Jesus ay nagpapagaling hindi lamang upang mapawi ang pagdurusa, ngunit bilang tanda ng kaharian ng Diyos na sumisira sa lupa at bilang isang paanyaya sa pagsisisi at kaligtasan, tulad ng ipinahayag niya mismo sa Lucas 21:32, ang malusog ay hindi nangangailangan ng doktor ngunit ang may sakit. Hindi ako tumawag sa patas ngunit ang mga makasalanan sa pagsisisi. Sa kaso ng paralytic daw ng kisame, Marcos 1:12, pinatawad muna ni Jesus ang kanyang mga kasalanan at pagkatapos ay pinagaling ang kanyang katawan na malinaw na itinatag ang kanyang mga prioridad. Ang espiritual na kalusugan ay palaging nangunguna sa pisika sa kahalagahan. Ang komprehensibong diskarte na ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagmamalasakit sa ating buong pagkatao, puwang, kaluluwa at katawan, at nais na ibalik tayo ng lubusan dahil ang 1 Thessalonica 23 ay nagsasaad, at ang parehong Diyos ng kapayapaan ay nagpapabanal sa iyo ng lubusan. At ang lahat ng iyong pagkatao, espiritu, kaluluwa at katawan ay hindi mapapansin para sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Paano natin malilinang at gamitin ang magandang regalong ito sa ating buhay? Una, dapat nating kilalanin na tiyak na isang regalo. Hindi natin ito manalo, karapat, dapat o mapaunlad ito para sa ating sariling pagsisikap, tulad ng paalala sa amin ng Santiago 1:17. Ang bawat mabuting regalo at bawat perpektong regalo ay nagmula sa itaas, mula sa Ama ng mga ilaw, kung saan walang paglipat o anino ng pagkakaiba, iba. Dapat nating lapitan ang regalo ng pagpapagaling na may pagpapakumbaba, na kinikilala na tayo ay simpleng mga sasakyang dagat na nagdadala ng isang pambihirang kayamanan. Mga taga-Korinto 5:7. Pangalawa, dapat nating alagaan ang ating pakikipag-isa sa banal na espiritu na namamahagi ng mga regalong ito ayon sa gusto niya. Mga taga-Korinto 2:11. Ang mas malapit sa ating pakikipag-ugnay sa Kanya, mas sensitibo tayo sa Kanyang address sa kung paano at kailan maglingkod sa kalusugan. Pangatlo, dapat nating ibagsak ang ating isipan sa salita ng Diyos, lalo na sa mga katotohanan tungkol sa kalusugan, upang palakasin ang ating pananampalataya at tiwala sa nakapagpapagaling na Diyos. Tulad ng tinitiyak sa atin ng Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay para sa pakikinig at pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa wakas, dapat tayong maging handa na ipagsapalaran upang mapalawak ang kamay sa pananampalataya, kahit na nakakaramdam tayo ng takot o pag-aalinlangan. Maraming mga beses, ang kapangyarihan ng pagpapagaling ay nagpapakita ng sarili sa kilos ng pagsunod at paglilingkod sa iba. Habang ginalugad natin ang manghang regalo ng pagpapagaling na ito, masigasig nating inaasahan ang sumusunod na regalo sa aming listahan. Ang regalo ng mga himala na nagpapakita ng supernatural na kapangyarihan ng Diyos upang mabago ang mga likas na batas at lumikha ng imposible sa gitna ng mga desperadong sitwasyon. Ang regalo ng mga himala ay marahil isa sa mga hangang pagpapakita ng supernatural na kapangyarihan ng Diyos sa mundo, hindi tulad ng regalo ng pagpapagaling na partikular na nakatuon sa pagpapanumbalik ng katawan ng tao. Ang regalo ng mga himala ay sumasaklaw sa isang mas malawak na spektrum ng mga banal na interbensyon na nagbabago, suspindihin o lumampas sa mga likas na batas. Ito ay ang nasasalat na demonstrasyon na ang ating Diyos ay hindi limitado sa pamamagitan ng mga paghihigpit ng pisikal na mundo na nilikha niya. Tulad ng idineklara ng salmista sa awit 77:14. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga kababalaghan, ginawa mo ang iyong kapangyarihan na kilala sa mga nayon. Ang regalong ito ay nagpapaalala sa atin na naglilingkod tayo sa isang Diyos na walang imposible, tulad ng tiniyak ng anghel na si Gabriel kay Maria sa Lucas 1:37.
dahil walang imposible para sa Diyos. Kapag ang regalo ng mga himala ay isinaaktibo, nakikita natin ang mga pagpapakita ng banal na kapangyarihan na hamon ang anumang likas na paliwanag. Hinati na tubig, nabuhay na nabuhay, 5 tinapay na nagpapakain ng libo, mahinahon na bagyo na may isang salita, at maraming iba pang mga nakakagambalang palatandaan na nagpapatotoo ng ganap na soberanya ng Diyos tungkol sa paglikha nito. Ang mga himala na ito ay hindi simpleng mga palabas upang mapabilib, ngunit ang mga madiskarteng pagpapakita ng kaharian ng Diyos ay sumisira sa ating nahulog na mundo. Ang mga halimbawa ng Biblia ng regalong ito sa pagpapatakbo ay marami at manghang. Pag-isipan natin ang tungkol kay Moises na nagpapalawak ng kanyang bara sa Red Sea at ang tubig ay nahahati upang lumikha ng isang tuyong landas kung saan ang mga sandali bago ito imposibleng maglakbay, Exodo 14. O sa Joshua na nag-uutos, sa araw at buwan na huminto sa langit, pinabago ang paggalaw ng mga makalangit na katawan upang payagan ng Israel na makumpleto ang kanyang tagumpay sa labanan, Joshua 10:12-14. Pagnilayan natin si Elias na tumatawag ng apoy na kumonsumo hindi lamang sa sakripisyo, kundi pati na rin ang mga bato, alikabok at maging ang tubig na nakapalibot sa dambana, from 1 Hari 18-38. At syempre, hindi natin malilimutan ang maraming mga himala ni Jesus. Convert ang tubig sa alak, dumami ang mga tinapay at isda, lumakad sa tubig, mahinahon na bagyo na may isang salita. Ang bawat isa sa mga kababalaghan na ito ay nagsiwalat ng isang bagay na tiyak tungkol sa pagkatao at layunin ng Diyos. Halimbawa, kapag pinapakain ni Jesus ang 5,000, hindi lamang siya nasiyahan sa isang agarang pisikal na pangangailangan, ngunit ipinahayag din ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay na nagbibigay kasiyahan sa lahat ng espiritual na kagutuman, Juan 6:35. Ang bawat himala ay may layunin na lumampas sa kaganapan mismo, na nagtuturo sa mas malalim na mga katotohanan sa espiritu at, sa huli, patungo sa tao ni Kristo, ang taas ang himala. Ginawa ng Diyos ang tao para sa ating pagtubos. Nakatutuwang, obserbahan ang iba't ibang mga layunin na natutupad ng mga himala sa banal na plano. Minsan nagpapatakbo sila bilang mga palatandaan ng pagpapatunay ng mensahe at messenger. Nang lumitaw si Moises sa harap ni Paraon, binigyan siya ng Diyos ng makahimalang mga palatandaan upang kumpirmahin ang kanyang banal na autoridad. Katulad nito, ang mga himala ni Jesus ay nagpatunay sa kanyang pagkakakilanlan bilang ipinangakong Mesiyas, tulad ng ipinahayag niya mismo sa Juan 10:38. Ngunit kung gagawin ko sila, kahit na hindi ka naniniwala sa akin, maniwala sa mga gawa, upang malaman mo at maniwala na ang Ama ay nasa akin at ako sa Ama. Sa iba pang mga kaso, ang mga himala ay gumagana bilang mga pagpapakita ng banal na pakikiramay na tumutugon sa kagyat ng mga pangangailangan ng tao. Pag-isipan natin ang muling pagkabuhay ng anak ng biyuda ni Nain, Lucas 7:11-17, na hinikayat ng pakikiramay ni Jesus sa isang ina sa tunggalian. Ang mga himala ay maaari ring maglingkod bilang mga instrumento ng paghuhusga ng banal, tulad ng nakikita natin sa mga peste ng Egypt o sa pagkamatay ni Ananias at Safira. At madalas nagpapatakbo sila bilang mga demonstrasyon ng pangingibabaw ng Diyos sa mga kapangyarihan ng kadiliman na pinalalaya ang mga tao ng pang-aapi ng demonyo. Ang pagkakaiba, iba ng mga layunin na ito ay nagpapaalala sa atin na ang regalo ng mga himala, tulad ng lahat ng mga espiritual na regalo, ay nasa paglilingkod sa mga multifaceted na plano ng Diyos sa mundo. Paano ipinapakita ang regalong ito sa buhay ng simbahan ngayon? Bagaman marami ang nag-iisip na ang mga himala ay nakakulong sa mga panahon ng Biblia, ang katotohanan ay ang Diyos ay nananatiling pareho kahapon, ngayon at sa loob ng maraming siglo, Hebreo 3:8. Ang regalo ng mga himala ay patuloy na nagpapatakbo sa mga sitwasyon kung saan ang mga likas na solusyon ay hindi sapat o imposible. Maaari itong ipakita sa supernatural na pagkakaloob ng mga mapagkukunan kapag walang likas na paraan upang makuha ang mga ito, o sa mahimalang pagdami ng pagkain sa mga oras ng kakulangan. Mag-isip ng banal na proteksyon laban sa mga natural
na sakuna, aksidente o pag-atake na dapat ay nakamamatay, o sa agarang pagbabagong anyo ng mga pagkagumon at mga pattern ng pag-uugali na lumaban sa mga tao ng Maginoo na therapy. Ipinakita rin nito ang sarili sa pagpapalaya ng mga espiritual na bono at pang-aapi ng demonyo, pagpapanumbalik ng mga tao sa kalayaan kay Kristo. Ang mga modernong himala na ito ay maaaring hindi palaging maging pansin tulad ng paghahati ng Red Sea, ngunit pantay na supernatural at makabuluhan para sa mga nakakaranas sa kanila. Tulad ng siniguro sa amin ni Isaiah 43:19. Narito, gumawa ako ng bagong bagay. Sa lalong madaling panahon ito ay magaan. Hindi mo ba alam ito? Bubuksan ko muli ang aking paraan sa disyerto at ang mga ilog sa pag-iisa. Ang Diyos ay patuloy na lumikha ng mga landas kung saan walang paraan, na nagpapakita ng kanyang mapaghimalang kapangyarihan sa gitna ng ating imposibilidad. Mahalagang maunawaan na ang regalo ng mga himala, tulad ng lahat ng mga espiritual na regalo, ay hindi inilaan upang itaas ang individual kung saan ito nagpapatakbo, ngunit upang luwalhatiin ng Diyos at itayo ang kanyang simbahan. Paalalahanan tayo ni Pablo ng Una Corinto 1:7 na ang bawat isa ay binigyan ng pagpapakita ng Espiritu para sa benepisyo. Ang mga himala ay hindi lumikha ng mga espiritual na superstar, ngunit upang ipakita ang katotohanan at kapangyarihan ng buhay na Diyos. Ang prinsipyong ito ay maliwanag sa buhay ng lahat ng mahusay na mga gumagawa ng himala ng Biblia. Palagi silang nagturo ng pansin sa Diyos, hindi kailanman patungo sa kanilang sarili. Kapag pinagaling ni na Pedro at Juan ang pilay ng kapanganakan, mabilis silang nilinaw. Mga kalalakihan ng Israel, bakit ka nagtaka dito? O bakit mo inilalagay ang iyong mga mata na parang para sa aming kapangyarihan o awa ay pinalaya natin ito? Gawa 3:12. Ang pagpapakumbaba na ito ay mahalaga para sa mga nagpapatakbo sa mga manghang mga regalo. Palaging naaalala na tayo ay simpleng mga sasakyang dagat na nagdadala ng isang pambihirang kayamanan. Ito ang mga taga-Korinto 7. At habang pinag-iisipan natin ang mangha ng regalo ng mga himala na nagbabago ng imposible na katotohanan, naghahanda kaming galugarin ang sumusunod na regalo sa aming listahan, ang regalo ng hula. Ang regalong ito na nagpapadala ng mga banal na mensahe ng direkta sa puso ng tao ay naging isa sa pangunahing media kung saan ipinakilala ng Diyos ang kanyang kalooban at mga layunin sa buong kasaysayan ng Biblia. Ang regalo ng hula ay isa sa pinakatanyag at sa parehong oras na higit na hindi pagkakaunawaan sa mga pagpapakita ng banal na espiritu. Sa purong kakanyahan nito, ang hula ay simpleng nagsasalita sa ilalim ng banal na inspirasyon upang maiparating ang puso, isip at kalooban ng Diyos. Taliwas sa tanyag na paniniwala, ang regalong ito ay hindi limitado sa paghula sa hinaharap, bagaman maaari itong tiyak na isama ang aspeto na iyon. Ang salitang Greek na propetiya ay literal na nangangahulugang nagsasalita para sa isa pa. At sa konteksto ng Biblia, nangangahulugan ito ng pagsasalita para sa Diyos. Tulad ng ipinaliwanag ni Pedro 1:21, sapagkat ang hula ay hindi kailanman dinala ng kalooban ng tao, ngunit ang mga banal na tao ng Diyos ay nagsalita na inspirasyon ng banal na espiritu. Ang banal na inspirasyon na ito ay ang kakanyahan ng regalong makahulang. Kapag nagpapatakbo ito ng tunay, hindi ang taong nagsasalita mula sa kanyang sariling karunungan o pag-unawa, ngunit ang Espiritu ng Diyos ay nakikipag-usap sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng isang daluyan ng tao. Si Jesus ay perpektong namodelo ang relasyon na ito nang sinabi niya sa Juan 12:49, sapagkat hindi ako nagsalita sa aking sarili. Ang Ama na nagpadala sa akin, binigyan niya ako ng utos kung ano ang sasabihin ko at kung ano ang dapat kong pag-usapan. Ang kompletong pagsumite at tono sa tinig ng Diyos ang kung ano ang nagpapakilala sa totoong regalo ng makahulang. Ang pangunahing layunin ng regalo ng hula ay ang pagbuo, pasiglahin at ginhawa ang katawan ni Kristo. Malinaw na ipinaliwanag ito ni Pablo sa mga taga-Korinto 3. Ngunit ang isa na naghuhula ay nakikipag-usap sa mga kalalakihan para sa pagbuo, pagpapayo at kaaliwan. Ang gusali ay tumutukoy sa pagpapalakas at pagbuo ng pananampalataya ng mga mananampalataya.
Ang pagpapayo ay nagpapahiwatig ng pag-uudyok at paghikayat sa mga kapatid tungo sa higit na paglalaan at pagsunod. At ang aliw ay nagdudulot ng banal na kaginhawaan sa mga oras ng pagsubok at kahirapan. Pansinin natin na wala sa mga layuning ito ang may kinalaman sa pagpapabilib sa iba o pag-angat ng propeta. Lahat ay nakatuon sa paglilingkod at pagpapalakas sa simbahan. Ang pamamaraang ito sa gusali ay nakikilala ang totoong regalo ng makahulang mula sa mga kasinungalingan. Bilang karagdagan, ang tunay na hula ay palaging humahantong sa mga tao patungo sa isang mas malalim na relasyon kay Hesukristo. Tulad ng paalalahanan sa amin ng Apokalipsis 19:10, ang patotoo ni Jesus ay ang diwa ng hula. Ang bawat tunay na makahulang salita, maging pagwawasto o paghinga, kanina lamang ay hangang si Kristo at ang kanyang pagtubos sa gawaing. Kung ang isang makahulang na mensahe ay pinalalaki ang isang tao, sumasalungat sa mga banal na kasulatan o inililipat ang pansin ni Jesus, masisiguro nating hindi ito nagmula sa banal na espiritu. Ang pagpapakita ng regalo ng makahulang ay maaaring gumawa ng iba't ibang mga paraan sa buhay ng simbahan. Minsan, ipinapahayag niya ang kanyang sarili bilang isang salita ng supernatural na kaalaman tungkol sa isang tiyak na sitwasyon, tulad ng kapag ipinahayag ni Jesus sa mga detalye ng babaeng Samaritana ng kanyang pribadong buhay, Juan 4:17-18. Sa iba pang mga okasyon, maaari itong ipakita ang sarili bilang isang hula ng mga kaganapan sa hinaharap, tulad ng kapag si Agabo ay naghula sa taggutom na darating sa buong mundo, Gawa 11:28. Maaari rin itong lumitaw bilang isang paghahayag ng mga lihim ng puso na humahantong sa pagkumbinsi at pagsisisi, tulad ng inilarawan ni Pablo sa mga taga-Korinto, pambarpasa, 24:25. Ngunit kung ang lahat ay humuhula at ilang hindi ka panipaniwala o si Indokt ay pumapasok, para sa lahat ay kumbinsido sapagkat ang lahat ay hinuhusgahan. Ang nakatago ng kanyang puso ay naging malinaw at sa gayon ang pagpapagaling sa mukha sasamba siya sa Diyos na nagpapahayag na ang Diyos ay nasa gitna mo. Sa pinakakaraniwang anyo nito, ang regalo ng hula ay ipinakita bilang mga salita ng banal na direksyon, paghinga o babala na tiyak na tumugon sa pangangailangan ng sandali. Ito ay parang napansin ng Diyos ng detalyado kung ano ang nararanasan natin at nagpadala ng isang isinapersonal na mensahe ng eksakto kung kailan natin ito kailangan. Tulad ng mga pangako sa Isaias 30:21, kung gayon ang iyong mga tainga ay maririnig sa likod ng iyong likod na salita. Ito ang paraan, maglakad para sa Kanya. At huwag itapon ang kanang kamay, ni ikaw ay turza sa kaliwang kamay. Ang isang pangunahing katangian ng propetikong regalo sa bagong tipan ay magagamit ito para sa lahat ng mga mananampalataya, hindi lamang para sa isang espiritual na piling tao. Sa lumang tipan, ang banal na espiritu ay dumating sa mga tiyak na propeta, ngunit inaasahan na ni Moises ang ibang oras nang siya ay sumigaw. Nais kong ang lahat ng mga tao ni Jehova ay isang propeta at inilagay ni Jehova ang kanyang espiritu sa kanila. Mga Numero 11:29. Ang hangaring ito ay natupad sa Pentecostes kapag ang espiritu ay ibinaba sa lahat ng laman, tulad ng ipinaliwanag ni Peter na binabanggit si Joel. At sa mga huling araw sabi ng Diyos, ako ay mag-iwas mula sa aking espiritu sa lahat ng laman, at ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong mga anak na babae ay hula. Ang iyong mga kabataan ay makakakita ng mga pangitain, at ang iyong mga matatanda ay mangarap ng mga pangarap. Gawa 17. Ang demokratisasyon ng regalong makahulang ito ay isa sa mga natatanging katangian ng panahon ng simbahan. Hinihikayat pa ni Pablo ang lahat ng mga mananampalataya na masigasig na hinahangad ang regalong ito. Sundin ang pag-ibig at kumuha ng mga espiritual na regalo, ngunit higit sa lahat ay may posibilidad ka, o mga taga-Korinto, parte 1,
Bakit ang prioridad na ito? Sapagkat ang hula, kapag ito ay nagpapatakbo ng tama, ay nagdadala ng pagkakaroon at tinig ng Diyos kaagad at may kaugnayan sa mga sitwasyon na kinakaharap natin na nagbibigay ng banal na direksyon, supernatural na paghihikayat at kung minsan makahimalang interbensyon sa mga mahahalagang sandali. Mahalagang maunawaan na bagaman ang regalo ng makahulang ay potensyal na magagamit para sa lahat ng mga mananampalataya, hinihimok tayo ng Biblia na gamitin ito ng may pananagutan at sa ilalim ng pagsisiyasat ng pamayanan ng pananampalataya. Itinatag ni Pablo ang malinaw na mga alituntunin sa parambon mga taga-Korinto pastain sa 2:23. Gayon din, ang mga propeta ay nagsasalita ng 2 o 3 at ang iba ay naghuhusga. At kung may ipinahayag sa isa pa na nakaupo, ang unang kalye. Sapagkat maaari mong hulaan ang lahat ng paisa-isa upang malaman ng lahat at ang lahat ay pinapayuhan. At ang mga espiritu ng mga propeta ay napapailalim sa mga propeta, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng pagkalito, ngunit ng kapayapaan. Alamin ang maraming mahahalagang prinsipyo dito. Ang hula ay dapat suriin ng pamayanan. Dapat mayroong pagkakasunod, sunod at pagsasaalang-alang. At ang regalo ay nasa ilalim ng kontrol ng propeta, hindi kabaligtaran. Bilang karagdagan, ang bawat makahulang salita ay dapat na naayon sa nakasulat na salita ng Diyos. Tulad ng 1 Thessalonica 5:22-21 nagbabala, huwag itiwalag ang mga hula, suriin ang lahat, napanatili ang mabuti. Ang balanse sa pagitan ng pagiging bukas at pag-unawa ay mahalaga para sa isang malusog na ehersisyo ng makahulang regalo. At habang ginalugad natin ang mga kababalaghan ng regalong ito na nagdadala ng tinig ng Diyos sa mga tiyak na sitwasyon, naghahanda kaming suriin ang sumusunod na regalo sa aming listahan. Ang pag-unawa sa mga espiritu. Ang regalong ito na nagbibigay daan sa amin upang makilala ang totoong kalikasan at pinagmulan ng mga espiritual na pagpapakita ay lalong mahalaga sa mga oras kung saan ang parehong katotohanan at espiritual na panlilinlang ay dumami. Ang regalo ng pag-unawa sa mga espiritu ay isang supernatural na kapasidad na ipinagkaloob ng banal na espiritu na nagpapahintulot sa mananampalataya na makilala at makilala sa pagitan ng iba't ibang uri ng mga espiritu na maaaring gumana sa isang naibigay na sitwasyon. Ang regalong ito ay lampas sa simpleng intuwisyon ng tao o ang kakayahang hatulan ang pagkatao ng mga tao. Ito ay isang talamak na espiritual na unawa na tumagos sa belo sa pagitan ng natural at supernatural na nagpapahintulot na makita ang espiritual na katotohanan na sumasailalim sa mga pagpapakita. Bilang Fab 1 Juan 1:1, mahal, huwag maniwala sa lahat ng espiritu, ngunit patunayan ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming mga maling propeta ang lumabas sa mundo. Ang babalang Biblia na ito ay nagbabalangkas ng kritikal na kahalagahan ng regalong ito sa isang mundo kung saan ang mga espiritual na impluensya ay totoo, ngunit madalas na nananatiling nakatago mula sa natural na pangunawa. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga espiritu, matutukoy natin kung ang isang espiritual na pagpapakita ay nagmula sa Diyos, mula sa espiritu ng tao o mga nilalang na demonyo. Ang regalong ito ay gumagana bilang isang espiritual na detektor na nagpoprotekta sa atin mula sa panlilinlang at gagabay sa atin patungo sa katotohanan na nagpapahintulot sa amin na maglayag ng may seguridad sa larangan ng espiritual. Si Jesus ay nagpapatakbo ng perpektong sa regalong ito sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa. Kadalasan, maaari niyang agad na makita ang mga saloobin at motibo ng mga nasa paligid niya. Halimbawa, sa Mateo 9, park mo, nabasa natin. At alam ni Jesus ang mga saloobin sa kanila sinabi, bakit sa palagay mo mali ang tungkol sa iyong mga puso? Sa isa pang okasyon, agad niyang nakilala ang pagkakaroon ng isang demonyong espiritu sa isang tao sa sinagoga. Marcos 1:23-26. Ang kakayahang makilala ang pinapayagan siyang tumugon ng may katumpakan ng banal sa bawat sitwasyon nang hindi manipulahin o linlangin ng mga panlabas na pagpapakita.
Ipinakita rin ni Apostol Peter ang regalong ito nang harapin niya si Simon the Magician in Acts 8:18-23. Bagaman inangkin ni Simon ang pananampalataya at nabautismuhan, nakilala ni Pedro ang totoong kalagayan ng kanyang puso. Dahil sa hiyel ng kapaitan at sa bilangguan ng kasamaan, nakikita ko na ikaw ay. Ang supernatural na pangunawa na ito ay pinapayagan si Pedro na matugunan ang totoong problema, hindi lamang ang mababaw na pagpapakita nito. Katulad nito, isinagawa ni Pablo ang regalong ito nang makilala niya ang isang kabataang babae na may diwa ng paghula sa Philippi, Gawa 16:16-18. Bagaman, ang kanyang mga salita ay tila totoo at kahit na kanais-nais sa mga apostol. Ang kakayahang makita ang lampas sa mga pagpapakita ay mahalaga sa isang mundo kung saan, tulad ng binalaan ni Jesus, kahit na si Satanas ay maaaring magkaila sa kanyang sarili bilang angel of light. Taran mga taga-Korinto 11:14. Ang regalo ng pag-unawa sa mga espiritu ay tumutupad ng maraming mahahalagang pag-andar sa buhay ng simbahan. Una, ito ay kumikilos bilang isang mekanismo ng proteksyon ng banal laban sa mga maling doktrina at mapanlinlang na paggalaw, tulad ng 1 Timoteo 4:1. Ngunit malinaw na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling beses ang ilan ay mag-iwasto ng pananampalataya, nakikinig sa mga niloloko ng mga espiritu at doktrina ng demonyo. Sa mga oras kung saan ang mga espiritual na pagsala ay dumami, ang regalong ito ay nagbibigay daan sa amin upang makilala sa pagitan ng tunay na banal at ang maling espiritual. Pangalawa, pinadali nito ang isang epektibong ministeryo ng pagpapalaya sa pamamagitan ng tumpak na pagkilala sa espiritual na ugat ng mga problema na kinakaharap ng mga tao. Hindi lahat ng mga paghihirap ay may mga sanhi ng demonyo. Ang ilan ay nagmula sa laman o likas na kalagayan. Pinapayagan ka ng pag-unawa upang matugunan ang bawat sitwasyon na may naangkop na diskarte. Pangatlo, nag-aambag ito sa malusog na daloy ng iba pang mga espiritual na regalo, lalo na ang hula kapag sinusuri kung ang isang ipinahayag na salita ay tunay na nagmula sa Diyos. Tulad ng itinuro ni Pablo sa unang mga taga-Korinto 14:29, gayon din, ang mga propeta ay nagsasalita ng 2 o 3 at ang iba ay naghuhusga. Ang paghusga na ito ay nagpapahiwatig ng pagsasagawa ng espiritual na pag-unawa tungkol sa kung ano ang ipinahayag. At sa wakas, ang regalong ito ay tumutulong sa atin na makilala ang mga banal na oportunidad at mga pintuan na bukas ng espiritu, na nakikilala ang mga ito mula sa mga pagkagambala na maaaring ilihis tayo sa hangarin ng Diyos. Nakatutuwang obserbahan kung paano maipakita ng regalo ng pag-unawa ang sarili sa praktikal na karanasan ng mananampalataya. Minsan ito ay dumating bilang isang panloob na espiritual na impression, isang malalim na pananalig tungkol sa likas na katangian ng isang sitwasyon na walang nakapangangatwiran na paliwanag. Iba pang mga oras, maaari itong ipakita ang sarili bilang isang pisikal na pang-unawa, isang pakiramdam ng kalungkutan, kakulangan sa ginhawa o sa kabaligtaran ng kapayapaan at magaan sa espiritu. Minsan, ang Diyos ay maaaring magbigay ng isang literal na pangitain na nagpapahintulot na makita ang mga espiritual na pagpapakita tulad ng ginawa ni Eliseo nang manalangin siya para sa kanyang lingkod. Jehova, hiniling ko sa iyo na buksan ang kanyang mga mata upang makita. Pagkatapos ay binuksan ni Jehova ang mga mata ng lingkod at tumingin. At narito, ang bundok ay puno ng mga tao ng kabayo at mga kotse sa paligid ni Eliseo. 1 Hari 17. Maaari rin itong dumating bilang isang biglaang pag-unawa o paghahayag tungkol sa mga nakatagong mga kadahilanan sa likod ng mga salita o kilos. Anuman ang tiyak na forma, ang regalong ito ay palaging nagpapatakbo na naaayon sa salita ng Diyos at sa bunga ng Espiritu, lalo na ang pag-ibig. Tulad ng paalala sa amin ng mga taga-Korinto ng 3:2. At kung mayroon akong hula at nauunawaan ang lahat ng mga hiwaga at lahat ng agham,
At kung mayroon akong lahat ng pananampalataya upang ilipat ko ang mga bundok at wala akong pag-ibig, wala ako. Ang tunay na pag-unawa ay laging naghahangad na ibalik at tubusin, hindi kailanman hatulan o sirain. Upang linangin at gamitin ng tama ang regalong ito, dapat tayong bumuo ng ilang mga pangunahing disiplina sa espiritual. Una, ang isang palaging paglulubog sa salita ng Diyos, na kung saan ay ang ating hindi pagkakamali na sanggunian upang suriin ang lahat ng espiritual na pagpapakita, tulad ng itinuturo sa atin ng Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at epektibo at mas matalim kaysa sa anumang tabak ng dalawang gilid at tumagos sa kaluluwa at espiritu, ang mga juncture at ang mga utak at nakikilala ang mga saloobin at hangarin ng puso. Pangalawa, isang buhay ng matalik at tuloy na panalangin na nagpapanatili sa atin ng sensitibo sa tinig ng banal na espiritu. Pangatlo, ang pagsasagawa ng pagsuko at personal na pagkawasak na nagpapaliit sa pagkagambala ng ating sariling damdamin, pagkiling at mga agenda. At ika-apat, ang pagpayag na isumite ang aming pag-unawa sa pagsisiyasat ng pamayanang may edad na pananampalataya na kinikilala na sa maraming mga direktor ay mayroong seguridad. Kawikaan 11-14. Habang lumalaki tayo sa mga disiplinang ito, ang ating kakayahang makilala ng may katumpakan ng banal ay pinalubha na nagpapahintulot sa atin na maging mas epektibong mga instrumento sa mga kamay ng Diyos. At habang pinag-iisipan natin ang mahalagang kahalagahan ng regalong ito na nagpoprotekta sa atin mula sa espiritual na panlilinlang, naghahanda kaming galugarin ang sumusunod na regalo sa aming listahan. Ang regalo ng mga wika. Ang regalong ito na kapwa ipinagdiriwang at kontrobersyal sa buong kasaysayan ng simbahan ay nagpapakilala sa amin sa isang antas ng espiritual na komunikasyon na lumilipas sa mga limitasyon ng pag-unawa ng tao. Ang regalo ng mga wika na kilala sa Greek bilang glossolalia ay marahil ang espiritual na regalo na nakabuo ng higit na akit at kontrobersya sa buong kasaysayan ng simbahan. Sa purong kakanyahan nito, ang regalong ito ay nagpapahintulot sa mananampalataya na magsalita sa isang wika na hindi pa niya pinag-aralan o natutunan ng natural. Inilalarawan ng Biblia ang dalawang pangunahing pagpapakita ng regalong ito. Ang una, napatunayan sa mga gawa 2 sa panahon ng Pentecostes, pinayagan ang mga alagad na magsalita sa mga kilalang wika ng tao na hindi nila pinag-aralan, kaya pinadali ang komunikasyon ng ebanghelyo sa mga tao na may iba't ibang nasyonalidad. At ang lahat ng banal na espiritu ay napuno at nagsimula silang magsalita sa ibang mga wika ayon sa espiritu na ibinigay nila sa kanila na magsalita. Ang bawat isa ay narinig silang nagsasalita sa kanilang sariling wika. Gawa 2, 4-6. Ang pangalawang pagpapakita na malawak na tinutugunan ni Pablo sa pasyo ng mga taga-Korinto 14 ay isang wika ng panalangin at pagsamba na itinuro lalo na sa Diyos, hindi kinakailangang makikilala bilang isang kilalang wika ng tao. Sapagkat ang mga nagsasalita ng wika ay hindi nagsasalita sa mga tao, ngunit sa Diyos. Sapagkat walang nakakaintindi sa Kanya, bagaman nagsasalita ang mga misteryo. Kians, mga taga-Korinto 14:2. Sa parehong mga kaso, ang regalong ito ay kumakatawan sa isang supernatural na komunikasyon na lumilipas sa mga limitasyon ng talino ng tao na nagpapahintulot sa isang espiritual na pagpapahayag na lampas sa kung ano ang maaaring mabuo ng ating isip. Ang layunin ng regalo ng mga wika ay multifaceted at malalim na makabuluhan para sa espiritual na buhay ng mananampalataya. Una, gumagana ito bilang isang supernatural na sign para sa mga hindi naniniwala kapag ipinapakita nito ang sarili bilang mga nakikilalang wika na nagpapakita ng katotohanan at kapangyarihan ng Diyos. Tulad ng binabanggit ni Pablo sa 1 Corinto 1:22, ang mga wika ay sa pamamagitan ng signal, hindi naniniwala, ngunit sa mga hindi naniniwala, ito ay tiyak na nangyari sa Pentecostes nang ang mga Hudyo ng iba't ibang mga bansa ay natigilan at nagtataka
kapag nakikinig sa mga simpleng Galileans na nagsasalita ng matatas sa kanilang katutubong wika. Pangalawa, pinapayagan nito ang direktang espiritual na komunikasyon sa Diyos na lumampas sa mga limitasyon ng ating malay na pag-iisip. Ipinaliwanag ni Pablo, sapagkat kung ginto ko sa isang hindi kilalang wika, ang aking espiritu ay nananalangin, ngunit ang aking pag-unawa ay walang prutas. Pain mga taga-Korinto, kapatid sa 14. Ang malalim na espiritual na panalangin na ito ay nagpapahintulot sa atin na magpahayag ng pagsamba, pagpasok at pakikipag. Ugnay sa Diyos sa isang antas na hindi makamit ng mga salita ng tao. Pangatlo, ang regalong ito ay personal na nagtatayo ng mananampalataya. Pinapalakas ang kanyang panloob na tao. Ang isa na nagsasalita sa kakaibang wika, ang kanyang sarili ay itinayo. 1 mga taga-Korinto aparta sa parto. At ika-4, kapag sinamahan ng regalo ng interpretasyon, nagsisilbi itong itayo ang buong kongregasyon na nagpapadala ng mga banal na mensahe na maaaring magturo, ginhawa o payo sa katawan ni Kristo. Ang praktikal na karanasan ng regalong ito ay maaaring magkakaiba, iba sa mga naniniwala. Para sa ilan, nagsisimula ito bilang isang pansamantalang babbling na unting dumadaloy sa isang mas likidong wika habang sumusuko sila sa banal na espiritu. Para sa iba, maaari itong maipakita ng bigla at malakas sa isang sandali ng matinding pagsamba o espiritual na pangangailangan. Ang nananatiling pareho ay ang regalo ay palaging nagsasangkot ng kooperasyon sa pagitan ng banal na espiritu at ng mananampalataya. Tulad ng paglilinaw ni Pablo sa Pumpuada mga taga-Korinto, part 32. At ang mga espiritu ng mga propeta ay napapailalim sa mga propeta na nagpapahiwatig na kahit na sa pagpapakita ng mga supernatural na regalo, iginagalang ng Diyos ang ating malayang kalooban at hindi nagtataglay sa atin o kontrolado nan gaya hindi sinasadya. Ang mananampalataya ay nagpapanatili ng kontrol tungkol sa kung kailan magsalita, kung kailan ikulong, at sa kung anong dami ang nagpapahayag ng kanyang sarili. Ipinangako mismo ni Hesukristo ang regalong ito bilang bahagi ng espiritual na kagamitan para sa kanyang mga tagasunod. Sa Marcos 16:7, ipinahayag niya, ang mga palatandaang ito ay susundin ang mga naniniwala. Sa aking pangalan ay itatapon nila ang mga demonyo. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Ang pangakong ito ay walang petsa ng pag-expire. Ito ay bahagi ng komisyon na sasamahan ang pangangaral ng ebanghelyo sa mga hangganan ng mundo at hanggang sa katapusan ng mga oras. Mahalagang maunawaan na ang regalo ng mga wika, bagaman malakas at pakinabang, ay dapat na maisagawa ng may kaayusan at karunungan, lalo na sa konteksto ng samahan. Nag-alay si Pablo ng isang makabuluhang seksyon ng 1 mga taga-Korinto, 14 upang maitaguyod ang malinaw na mga alituntunin para sa paggamit ng publiko. Kung mayroon man sa kakaibang wika, ito ay para sa dalawa o ang pinakatatlo at isa ang binigyan ng kahulugan. At kung walang tagasalin, kalye sa simbahan at makipag-usap sa kanyang sarili at para sa Diyos. Mga talatang 27-28. Ang diin na ito sa pagkakasunod ay sumasalamin sa pagkatao ng Diyos na hindi Diyos ng pagkalito, ngunit ng kapayapaan. Taludtod 33. Mahalaga rin na kilalanin na, bagaman ang lahat ng mga mananampalataya ay maaaring makatanggap ng regalong ito kung masigasig nilang nais o ng mga taga na Korinto 14:5, hindi lahat ay kinakailangang maranasan ito. Tulad ng tinatanong ni Pablo, nagsasalita ba ang lahat ng wika? Mga taga Korinto 2:30 na nagpapahiwatig ng negatibong tugon. Ang pagkakaiba, iba sa pamamahagi ng mga regalo ay bahagi ng banal na disenyo upang lumikha ng pagkakaugnay sa katawan ni Kristo. Sa makatuwid, dapat nating itaas ang regalong ito sa iba o gamitin ito bilang isang natatanging sukatan ng espiritual o binyag sa banal na espiritu. Ang maaari nating kumpirmahin ay nananatili itong isang wasto at malakas na pagpapakita ng Espiritu ng Diyos na magagamit para sa mga mananampalataya ngayon. Upang matanggap at mabuo ang regalong ito, kinakailangan ang isang kombinasyon ng inaasahan at mapagpakumbabang pagsuko.
Itinuturo sa atin ni Jesus sa Lucas 11:13. Well, kung ikaw na masama, alam mo ba kung paano magbigay ng magagandang regalo sa iyong mga anak? Gaano pa ang iyong Ama sa langit na ibibigay ang banal na Espiritu sa mga humihiling nito? Ang pangakong ito ay tinitiyak sa atin na ang Diyos ay mas handa na bigyan tayo ng Kanyang Espiritu at Kanyang mga regalo kaysa sa atin upang matanggap sila. Gayunpaman, ang pagtanggap ng regalo ng mga wika ay nagpapahiwatig hindi lamang nagtanong, kundi pati na rin isang gawa ng pananampalataya na nagsusumikap na magsalita, nagtitiwala na ang banal na Espiritu ay magbibigay ng mga salita. Katulad, ito nang kinailangan ni Peter na kumuha ng daanan upang maglakad sa tubig. Una ay dumating ang banal na paanyaya, kung gayon ang pagtugon ng tao ng tiwala na pagsunod. Maraming mga tao ang hindi nakakaranas ng regalong ito dahil lamang sa inaasahan nila ang isang supernatural na pagmamay-ari na gumagawa ng mga ito na nagsasalita ng hindi sinasadya, kung sa katotohanan ay inaasahan ng Diyos ang ating aktibo at kusang pakikilahok. Tulad ng sa bawat aspeto ng buhay na Kristiyano, ito ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng banal at ng tao. At habang ginalugad natin ang mga kababalaghan ng regalong ito na nagbibigay, daan sa amin upang makipag-usap sa Diyos na lampas. Sa mga limitasyon ng talino, natural nating naabot ang regalo na umaakma ng perpekto. Ang pagpapakahulugan ng mga wika na gumagawa ng kung ano ang magiging isang hindi maintindihan na mensahe sa isang malinaw at pag-edit ng komunikasyon para sa buong simbahan. Ang regalo ng interpretasyon ng wika ay ang perpektong pandagdag sa regalo ng mga wika na nagbabago kung ano ang hindi magiging isang hindi maintindihan na mensahe sa isang malinaw at pag-edit ng komunikasyon para sa buong kongregasyon. Ang supernatural na regalong ito ay nagbibigay daan sa isang mananampalataya sa pamamagitan ng inspirasyon ng banal na Espiritu upang ibunyag ang kahulugan ng isang mensahe na ibinigay sa mga wika ng hindi natural na pinag-aralan o natutunan ang wikang iyon. Tulad ng ipinaliwanag ni Pablo sa mga tagaan Korinto, Part 13. Sa makatuwid, ang isa na nagsasalita sa kakaibang wika ay humihiling ng panalangin na ma-interpret ito. Ang banal na kapasidad na ito ay hindi isang literal na salita ng pagsasalin sa pamamagitan ng salita, ngunit sa halip isang paghahayag ng nilalaman at espiritual na layunin ng mensahe. Ang interpretasyon ay maaaring dumating bilang bigla ang mga saloobin, mga imahe sa kaisipan, o isang malakas na impresyon sa pangkalahatang kahulugan ng kung ano ang sinasalita sa mga wika. Minsan, ang interpretasyon ay maaaring mas mahaba o mas maikli kaysa sa orihinal na mensahe sa mga wika dahil ang mahalagang bagay ay upang makuha ang kakanyahan ng mensahe, hindi makagawa ng isang teknikal na tumpak na pagsasalin. Ang manghang regalo na ito ay nagbabago kung ano ang maaaring nakalilito o kahit na nakakagambala para sa mga hindi sinimulan sa isang inganyong at nagbubunyag ng karanasan para sa lahat na naroroon. Ang pangunahing layunin ng regalong ito ay pahintulutan ang katawan ni Kristo sa kabuuan upang makinabang mula sa mga mensahe na ibinigay sa mga wika. Binibigyang diin ito ni Pablo. Kaya't ikaw din, Bueno, nais mo ang mga espiritual na regalo, hinahangad na dumami sa kanila para sa gusali ng simbahan. O ng mga taga-Korinto 14:9. Kapag ang isang mensahe sa mga wika ay sinusundan ng interpretasyon, nito, ang buong kongregasyon ay maaaring makatanggap ng pagtuturo, paghinga, ginhawa o banal na direksyon. Ang prosesong ito ay nakakatugon sa pangunahing prinsipyo na itinatag ni Pablo para sa lahat ng mga espiritual na pagpapakita. Gawin ang lahat para sa pagbuo. Daman mga taga sa Korinto 14:26. Bilang karagdagan, ang kombinasyon ng mga wika at interpretasyon ay gumagana bilang isang malakas na tanda ng pagkumpirma ng aktibong pagkakaroon ng Diyos sa kanyang mga tao. Isipin ang epekto kapag ang isang tao ay nagsasalita sa isang wika na hindi pa niya pinag-aralan at isa pa na hindi alam ang wika na iyon ay nagbibigay ng isang magkakaugnay at may katuturang interpretasyon. Ang ganitong uri ng supernatural na pagpapakita
ay hindi maipaliwanag sa pamamagitan ng likas na paraan at nagsisilbing isang nasasalat na patotoo ng kapangyarihan ng Diyos na nagpapatakbo sa gitna ng kanyang simbahan. Tulad ng ipinangako ni Jesus sa Juan 14:12, siya na naniniwala sa akin, ang mga gawa na ginagawa ko, gagawin din niya sila, at kahit na mas matanda ang gagawin dahil pupunta ako sa Ama. Ang pagpapakita ng regalong ito ay dapat mangyari sa loob ng mga parameter ng pagkakasunod-sunod at dekorasyon na itinatag ni Paul para sa pampublikong kulto. Kung mayroon man sa kakaibang wika ang nagsasalita, maging ito para sa 2 o halos 3 at naman, at isa ang binigyan ng kahulugan, at kung walang tagasalin, kalye sa simbahan, at magsalita para sa kanyang sarili at para sa Diyos. But, mga taga-Korinto 14:27-28. Ang mga malinaw na tagubiling ito ay nagpapaalala sa atin na pinahahalagahan ng Diyos ang parehong pagkakasunod, sunod at supernatural na pagpapakita. Hindi sila kapwa eksklusibo, ngunit pantulong. Alamin din natin na ipinapahiwatig ni Pablo na ang taong may regalo ng mga wika ay dapat manalangin upang ma-interpret ang kanyang sarili, na nagmumungkahi na ang parehong mga regalo ay maaaring at karaniwang gumana ng magkasama. Gayunpaman, sa maraming mga kaso, ang isang tao ay magsasalita ng mga wika at ang isa pa ay magbibigay ng interpretasyon na nagpapakita ng pagkakaugnay ng mga miyembro ng katawan ni Kristo at ang magkakaibang pamamahagi ng mga regalo ng Espiritu. Ang dinamikong manghang ito ay sumasalamin sa banal na disenyo para sa simbahan, isang pamayanan kung saan ang bawat miyembro ay nag-aambag ng kanilang natatanging mga regalo para sa pakinabang ng lahat. Tulad ng ipinapaalala sa amin ng Juan Pedro, 4:10. Ang bawat isa ayon sa regalong natanggap niya, ministro ito sa iba bilang mabuting tagapangasiwa ng maraming biyaya ng Diyos. Tulad ng lahat ng mga espiritual na regalo, ang regalo ng interpretasyon ng mga wika ay dapat na nais, linangin at maisagawa ng may pananampalataya at pagpapakumbaba. Hinihikayat ni Pablo ang mga mananampalataya na maghanap ng mga espiritual na regalo. Damaan mga taga-Korinto, 14:1, na nagpapahiwatig na ang ating asa na pag-uugali at taimtim na pagnanais ay mahalagang mga kadahilanan sa pagtanggap at pag-unlad ng mga regalong ito. Para sa mga pakiramdam na tinawag sila ng Diyos na gumana sa partikular na regalo na ito, mahalaga na lumikha ng puwang para sa pagsasanay at paglaki. Maaari itong magsimula sa mas matalik na kapaligiran tulad ng mga maliliit na grupo o sandali ng personal na panalangin kung saan may kalayaan na gamitin ang regalo ng walang presyo ng isang malaking kongregasyon. Habang lumalaki tayo sa kumpiyansa at katumpakan, maaari nating makipagsapalaran upang magamit ang regalo sa mas malawak na mga konteksto. Mahalagang tandaan na, tulad ng anumang kakayahan, ang interpretasyon ng mga wika sa pangkalahatan ay nagpapabuti sa kasanayan at karanasan. Ang banal na espiritu ay ang aming permanenteng guro, pinino at pagperpekto ang aming kakayahang makilala at maiparating ang kanilang mga mensahe ng may pagtaas ng kalinawan at katumpakan. Tulad ng ipinangako ni Jesus sa Juan 6:13. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, gagabayan ka niya sa buong katotohanan. Kasama sa gabay na ito ang pag-aaral upang makilala ang iyong boses at makilala ito sa aming sariling mga saloobin o emosyon. Habang tinatapos natin ang aming pag-aaral ng siyam na regalo ng banal na Espiritu, mahalagang tandaan na ang mga ito ay hindi makasaysayang mga labi ng isang nakaraang panahon, ngunit ang mga banal na tool ay aktibong magagamit para sa simbahan ngayon. Hindi binago ng Diyos ang kanyang diskarte upang mabuo ang kanyang kaharian sa mundo. Patuloy siyang nagbibigay ng kasangkapan sa kanyang mga anak na may supernatural na pagpapakita ng Espiritu upang matupad ang kanyang walang hanggang layunin. Tulad ng tinitiyak sa amin ng Hebreo 13:8, si Hesukristo ay pareho kahapon at ngayon at sa loob ng maraming siglo. Ang parehong mga regalo na nagpapahintulot sa primitive na simbahan na baguhin ang mundo ng Mediterranean ay magagamit para
Sa atin ngayon, naghihintay na maisaaktibo sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod. Ang tanong ay hindi kung ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng mga regalong ito. Ngunit kung nais nating tanggapin sila at gamitin ang mga ito para sa kanilang kaluwalhatian. Tulad ng hinihimok sa atin ni Pablo, huwag patayin ang espiritu. Huwag itali ang mga hula, suriin ang lahat, napanatili ang mabuti. 1 Thessalonica 19:21. Ang balansing sa loobin ng pagiging bukas, pag-unawa at pagtatasa ng tunay na espiritual ay kung ano ang magpapahintulot sa atin na maranasan ang kapunuan ng inayos ng Diyos para sa kanyang simbahan. At habang isinasara natin ang kabanatang ito tungkol sa mga regalo ng espiritu, tandaan na ang mga ito ay hindi magtatapos sa kanilang sarili, ngunit nangangahulugan para sa isang mas malaking layunin upang ipakita ang pag-ibig at kapangyarihan ni Kristo sa isang mundo ng labis na nangangailangan na ng karanasan. At doon nila ito, mga kapatid, ang siyam na regalo ng banal na espiritu ay hindi mga labi ng nakaraan, ngunit ang pamumuhay ng mga pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na magagamit para sa bawat isa sa iyo ngayon. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa paghahayag na ito? Magpapatuloy ka bang manirahan para sa isang ordinaryong buhay na Kristiyano o maglakas? Loob ka bang hilingin ang mga regalong ito at payagan ang Diyos na gumana ng malakas sa pamamagitan mo? Gusto kong malaman kung alin sa mga regalong ito ang higit na sumasalamin sa iyo o alin ang naranasan mo sa iyong buhay. Ibahagi ito sa mga komento at ipaalam sa akin kung ang video na ito ay naging isang pagpapala para sa iyo. At kung alam mo ang isang tao na kailangang gisingin ang supernatural na sukat ng pananampalataya, huwag mag-atubiling ibahagi ang mensaheng ito sa kanila. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel, ito ang perpektong oras upang gawin ito at buhayin ang mga abiso. Nag-publish kami ng nilalaman tulad nito ng regular upang matulungan kang lumago sa iyong kaalaman, sa salita at sa iyong karanasan sa nagbabago na kapangyarihan ng Diyos. Sa aming susunod na video ay pag-uusapan natin kung paano makilala ang iyong tukoy na tawag sa kaharian ng Diyos. Kaya siguraduhin na hindi mo ito palalampasin. Ito ay ang perpektong pagpapatuloy pagkatapos ng pag-unawa sa mga espiritual na regalong ito. Salamat sa pagsasama ko ngayon. Ako ay isang balangkas na nagpapaalala sa iyo na ang Diyos ay nais na gumawa ng higit pa sa iyo kaysa sa naisip mo. Hanggang sa susunod.